Muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at tayo po ay mag-share ng daily devotion. Dito na po tayo sa chapter 14 at ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 14 verse 1 to 8 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, paglilinis matapos kumaling sa sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit na parang ketong. Sa araw na siya ay lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisopo. Ipapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya ang dugo nito, ang ibong buhay, ang kahoy na sidar, ang pulang lana, at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipapahayag siya ng pari na bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng may sakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo. Sa gayon ay tutuloy na siyang malinis at papahintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tulda. Amen. Purihin po ang Panginoon sa katagumpayan ng ating pong pagbabasa, sa katagumpayan po ng maghapon na tayo po binigyan ng kalakasan. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Glory to God po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Leviticus chapter 14 verse 9 to 15. At sa ikapitong araw, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay, at lahat ng balahibo sa katawan. Lalaban niya ang kanyang damit at siya'y maliligo, sa gayon magiging malinis siya. Sa ikawalong araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1 kalahating salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing butil. 2 kanyang handog. Isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Itataas ng pari at sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 litrong langis bilang matatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at handog ng susunugin sa loob ng lugar sa banal, ang handog na pambayad sa kasalanan. Tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog ng pambayad sa kasalanan. At papahira niya ang lambi ng kanyang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng konti sa kanyang kaliwang palad. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isisya ko po ngayon, Leviticus chapter 14, verse 15 to 21. Pagkatapos kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad, isasawsaw niya rito ang 1 daliri sa kanyang kanang kamay, at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na
pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa halin lalaki ng kamay at paa. Ng taong nililinis ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo. Ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh, para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaalay ng pare ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito tutubusin ang taong nililinis pagkatapos papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog nito sa altar kasama ng handog ng pagkaimbuti sa gayon matutubos ang taong yun sa magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatangi handog na pambayad sa kasalanan, kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog na pagkain butil at 1/2 3 litrong langis. Amen. Levitico chapter 14 verse 22 to 28. At ang dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati kung alin man ang aabutin ng kaniyang kaya at ang isay magiging handog dahil sa kasalanan at ang isay handog na susunugin at sa 8 araw at ang kanyang dadalhin sa sersedote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang gamitin ang kanyang paglilinis sa harap ng Panginoon. At kukunin ng saserdote ang korderong handog dahil sa pagkakasala at ang lag ng langis at aalugin ang saserdote na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At ang kanyang papatayin ang korderong handog dahil sa pagkakasala at kukuha ang saserdote ng dugo ng handog dahil sa pagkakasala at ilalagay sa pinggol ng kanyang tainga niyaong lilinisin at sa daliring hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at sa daliring hinlalaki ng kaniyang kanang paa at magbubuhos ang saserdote ng langis sa ibabaw ng palad ng kaniyang kaliwang kamay. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 14 verses 29 to 35. Ito po ang nakasulat. Ang natirang langis sa palad ng pare ay ipapahid sa ulo ng tao. Pagkatapos ihandog ng pare ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa'y handog sa paglilinis at ang isa'y para sa handog na sinusunog. Ihandog din niya ang handog ng pagpaparangal sa pamamagitan ng gagawing ito ng pare sa presensya ng Panginoon. Maalis ang karumihan ng tao. Ito ang mga tuntunin tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ito ang sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin kung patutubuin ng Panginoon ang mga amag sa kanilang bahay kapag sila ay nasa Kanaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pare. Yun lang po, maraming salamat. God bless po. Mapagpahalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po verse sa gabi nito ay sa Leviticus chapter 14 verses 36 to 42 na sinasabi, the priest shall then command that they empty the house before the priest goes into at the mark, so that everything in the house need not become unclean. And afterward the priest shall go and look at the house. 37. So he shall look at the mark, and if the mark of the walls of the house has greenish or reddish depressions and appears deeper than the surface. 38. Then the priest shall come out of the house to the doorway and quarantine the house for 7 days. 39. The priest shall return on the 7th day and make an inspection if the mark has indeed spread in the walls of the house. 40. Then the priest shall order them to tear out the stones with the mark in them
and throw them away at an unclean place outside the city. 41. He shall have the house scrapped all around inside, and they shall dump the plaster that they scrap off of an unclean place outside the city. 42. Then they shall take other stones and replace those stones, and shall take other plaster and replaster the house. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. God bless po. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 14 verses 43 to 49. But if the mildew reappears after all the stones have been replaced and the house has been scrapped and replastered, the priest must return and inspect the house again. If he finds that the mildew has spread, the walls are clearly contaminated with a serious mildew and the house is defiled, it must be torn down, and all its stones, timbers, and plaster must be carried out of town to the place as designated ceremonially unclean. Those who enter the house during the period of quarantine will be ceremonially unclean until evening, and all who sleep or eat in the house must wash their clothing. But if the priest returns to his inspection and finds that the mildew has not reappeared in the house after the fresh plastering, he will pronounce it clean because the mildew is clearly gone. To purify the house, the priest must take 2 birds and a stick of cedar, some scarlet yarn, and hyssop branch. Magandang Yan po. Okay, magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. At babasahin po namin sa Leviticus chapter 14 verses 50 to 57. At ito po ay patungkol sa paglilinis ng tao matapos gumaling sa nakakahawang sakit sa balat. No, yung chapter 13 po, kung mababalikan natin, maaalala natin doon yung mga iba't ibang uri ng mga sakit sa balat at gano'n na rin yung amag sa bahay, kung paano sinusuri ng mga pari, katulad nila Aaron at ni Propetang Moises, yung mga taong may sakit sa balat, yung mga nakakahawang sakit sa balat na dapat ibukod, dapat i-quarantine, at yung mga under inspection na mga sakit na sinusuri nila kung ito ba ay magiging malala na makakahawa, meron silang 7 days quarantine. Ganon din doon sa bahay, sa damit na may amag, kung ito ay nakakahawa ba, may paraan sila. At ngayon naman dito po sa ating babasahin sa chapter 14, ito po naman ay pagkatapos nilang gumaling, pagkatapos nilang gumaling, gagawa sila ng ritual or ceremonial, katulad ng mga nauna doon sa may mga kasalanan, na paano sila patatawarin, yung bayad sala. Ngayon naman ito ay patungkol sa may mga sakit na pagkagaling nila o doon sa bahay na may amag ay pagkatapos itong masuri, merong isinagagawa na paglilinis, pagre-ritual or ceremony, at iisa lang, mababasa natin, iisa lang ang uri ng hayop na gagamitin dito. Ito ang uri ng ibon naman, pero dalawang ibon to, isa ay papatayin at isa naman ay ipakakawalan, simbolo. Pero may dalawang uri dito na kung paano sila lilinisin, sa pagkatapos nilang gumaling. Katulad ng kung tao ay may sakit, haharap sila doon sa pari. Samantalang ang bahay naman ay pupuntahan ito ng pari, nila Aaron, para suriin kung ito nga ba ay maayos na, Pero yung paraan doon ay halos magkasintulad, at iisang uri ng
hayop. At ito nga ang ibon na mababanggit dito. At ang basahin ko po sa chapter 50 to 57, ang sabi rito ay papatayin niya ang isang ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal. At kukunin niya ang kahoy na sedro, ang pulang panali, halamang isopo at ang buhay na ibon, at ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay. At ang tubig na may dugo ay iwiwisik niya ng 7 beses sa bahay. Kaya sa pamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sedro, halamang isopo, at ng pulang panali, malilinis ng pari ang bahay. At pagkatapos, pakakawala niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan sa bahay at magiging malinis na ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa at kumakati o namamaga o may butlig o namumuti at tungkol sa amag ng damit at ang sa bahay. At sa pamagitan ng mga tuntunin ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tunay nga po, no, nakakapagtaka lang dito, walang gamot na nabanggit, no, o mga medisina patungkol sa ikagagaling ng mga sakit ng mga tao, no, katulad ho ng mga ng may sakit sa balat, no, ikukumpara natin sa ngayon, noon direkta silang pinagagaling ng ating Panginoon. Kaya nga pinaghihiwalay yung mga malalang may sakit at yung mga may magiging lunas pa. Pero wala dito sa nabasa natin na may gamot na ginamit sila para ipainom, ipahid doon sa may mga taong may mga sakit na ito, no. Pero ang galing at nakaka-amaze ang kabutihan ng Panginoon dahil direktang pinagagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga na ginamit na si propetang Moises at ang pari na nabanggit doon ay si Aaron, na kung paano nila isasagawa, no? Doon sa pamamagitan lang ng mga sa pagbubukod sa kanila at paano sila mapapagalingan, no? Nakaka-amaze, walang nabanggit na mga mga chemical, no, maging doon sa bahay, sa amag. Kung ikukumpara natin ngayong panahon natin noon, meron mga ginagamit na panglinis yan, no, na panlinis o gamot na pamatay doon sa mga amag o doon sa may sakit naman, may mga medisina nga at mga pampahid na ginagamit. Yun ang kabutihan ng Diyos, no, sa mga salita lamang niya. Pag yung faith ng ng mga tao noon ang nagpapagaling sa kanila. Do sa pagsunod nila, sa pagsusunod nila doon sa mga ipinag-uutos, no, pinagbubukod-bukod sila. Katulad ng panahon na iyon, kung ikukumpara natin, kung bakit sila binubukod-bukod, dahil nga, 'di ba, ibinubukod noon, yung sakit niya ay nabanggit natin na pwede nating ito isipin na ito ay kasalanan. So yung mga taong may mga kasalanan, yung mga wala ng lunas, inihiwalay nila yon doon sa may lunas pa, no? At dahil ito, no, hinahanda sila dahil sila ay itong mga Israelita noon ay sila yung mga chosen people. So i-apply natin ito ngayon sa ating pamumuhay ngayon, no, sa spirit world. Kung bakit tayo di po ba ang mga pari ay isipin natin na ito ay mga pastor, mga tagapagbalita ng mabuting salita ng Diyos na ating mapakikinggan, na meron tayong pag-asa, no, na tayo ay nagpapagamot sa ating mga kasalanan, no, na gustong magbago. Sa pagpapatuloy po, no, na isipin natin ngayon sa pamumuhay natin, apply natin ito ngayon sa ating buhay. Tayo po ay nabubuhay ngayon
sa mundong maraming mga makasalanan na isa-isa na natin nakikita yung mga ito, hindi lang sakit na babala, no, na nangyayari na malapit na tayo sa paghuhukom or sa end of the world, no, na sinasabi nila na kaya tayo hinihiwalay yung mga malalang masakit, ibig sabihin yung mga matitinding mga makasalanan na iyon, pwede natin ihalimbawa ito sa mga unbeliever. Maraming mga unbeliever nga, kaya nga po sila unbeliever, hindi sila naniniwala na may lunas pa sa kanilang pagbabago. Kasi ayaw nilang paniwalaan na may Diyos na kayang magbago sa buhay nila, no? Ito po namang mga may mga lunas pa itong mga halimbawa tayo po, no, na nais nating magbago, nais nating makasunod sa Panginoon, tayo ay susunod tayo, no. Kailangan kung gusto mong gumaling sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga sakit, kung ano man dinadala mo, financial man yan or kalungkutan man yan o love life man yan or financial man yan, kailangan natin sumunod sa mga alituntunin na ipag-uutos sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga pari na sinasabi nila na ginagamit mga pastor. O ang Biblia ay isang instruction. May instruction na tayo ngayon, manual. To ang human manual natin ay ang Biblia na mababasa natin na sinasabi, di ba nga yung kahapon na ito ay katuruan na nangyari noon at nangyayari ngayon para magbigay sa atin ng katuruan, no? Para mamulat ang ating isip sa mga katotohanan na ngayon ay ito yung mga isa-isa ng mga nangyayari na mga babala na, no? Na kailangan na natin talaga na bago matapos ang mundo or ang katapusan ng mundo, no? Ang paghuhukom, kailangan manumbalik tayo sa ating Panginoon. Ito ay isang tanda na, no, yung mga sakuna, mga kalamidad na ano natin, na may gera, mga sakit, iba't ibang uri ng sakit. Isa na ito, no, tapos yung mga taong masama, lalo pa sumasama. Sorry sa word gano'n, no, kasi nga ayaw nilang magpagaling. Walang lunas doon sa mga nangyayari sa atin ngayon, kundi manumbalik tayo sa ating Panginoon para tayo ma-restore. At ito ay babala sa atin para sa paghahanda sa darating nga na paghuhukom, no? Yung mga ritual noon na isinasagawa noon na inahanda yung mga taong to, nililinis ang mga taong to at binabayaran ng mga kasalanan sa pamagitan ng mga nabanggit na mga hayop. Sila ay nabubuko dahil sila noon ay hinahanda, malinis dahil sila ay chosen people, no. Ngayon naman tayo, bilang sa punto nating ito, tayo ay dapat maghanda dahil malapit na ang paghuhukom na hinihiwala yung mga believers and unbelievers. Kaya habang may pagkakataon, sana ay matuto tayong manumbalik at manumbalik sa Panginoon, ano man yung ating kasi mapalad tayo dahil nasa spirit world na tayo na anytime anumang kasalanan na gawin natin, madali tayong makakalapit sa ating Panginoon para tayo humingi ng kapatawaran. At ito ay yun nga, yung paghahanda, para kailangan maging handa, lagi tayong handa kasi hindi natin alam kung anong kailan, no, darating ang ating katapusan, no. At kapag tayo ay malinis, anong pansin natin, di ba? Maraming mabibless sa iyo, no? Yung patungkol naman doon sa bahay, doon sa mga amag na yun, ito, no, sa isang tradisyon naman, maganda naman din po yung maging malinis tayo sa bahay. Isa ang Japan sa may tradisyon na gano'n na dapat malinis agad sila, may konting sira, inaayos na nila. Kasi pagka nga naman ang maliit ay nasira, ay pinalalaki pa, nagiging mabigat ito, no? Kapag marumidi ng isang bahay, ay di ba dito sa atin, no, yung amag na nabanggit doon, ngayon nagiging moist ito. Meron tong moist kasi dito tayo naninirahan sa bansang na may apat na uri ng panahon. No, taglamig, tayo hindi makapagbukas ng bintana, kaya ito'y nakukulob. Kaya nagiging moist ito, nagiging amag ito. Pansinin mo, pag hindi mo ito inagapan, ito'y magdadala ng sakit. Kaya may katuruan na nababasa natin dito kung ating tong pagninilayan.
meron itong katuroang tinuturo sa atin sa ngayon, no? Na tama din naman po na maging malinis kapag malinis at walang sira ang isang bahay, no? At naagapan ng sira, ito ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ito ng magaang na pagpasok ng biyaya. Yun doon naniniwala na isa sa ang Japan sa may ganung mga tradisyon. Kaya hanggang ngayon, no, maasenso sila kasi mayroon silang ganung sinusunod na tradisyon pa nila, no. Pero ito sa spiritual world, kailangan natin maging malinis ang isang tao upang ang Panginoon ay mamuhay sa ating katawan. Sa mga taong mga holy, dahil ang nais ng Panginoon ay maging holy ka, kaya ka nililinis niya para pinoprotektahan ka niya, no? Hindi ka na mahawaan ng iba, maliit pa lang na kasalanan, ilalapit na natin upang hindi na lumaki, hindi na mahawa pa ang iba, no? Para ikaw ay maging blessing din sa iba, no? Na maging na ang Panginoon ay nais mamuhay sa katauhan ng isang taong banal. Ano po? At isa pang matututunan natin dito kung paano natin dadakilain ang ating Panginoon, sapagkat walang katulad na dapat marapat na papurihan kundi ang Diyos lamang. Dahil lahat imposible man, no, sabihin, pero kapag may faith ka, hindi ka makakapagtaka man, pero talagang may Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao, no, at ito ay tanda natin, itong ating paglilinis sa ngayon, yung paghihiwalay sa nabanggit natin, ay isang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, no? At bago dumating ang ating Panginoon, nais ng ating Panginoon na tayo maging banal, tayo ay maging malinis na. Kapag tayo ay malinis, mapupuspos ng ang ating Diyos, no? Malulugod siya sa taong nagpapalinis at sumusunod sa Kanya. Andun na yung Kanyang proteksyon at mamumuhay siya sa buhay natin. Maraming salamat po at God bless you all.